Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa ating kwentuhan ngayong araw na ito at sa episode natin ngayon ay meron tayong makikilala at alamin natin sa kanya kung ano ba yung mga pinagdaanan niya until such time yung 2025 elections ay nais niyang katawanin ang sektor ng kabataan. So mas kikilalanin pa natin siya and this time nais ko ipakilala sa inyo ang first nominee at national spokesperson ng Kabataan Party List, no other than Attorney Rene Co. Hi Attorney, magandang araw Hi, sa iyo. Gab. Welcome sa ating kwentuhan. Hi, Gab. Hello and welcome. Ako, I'm very honored to be part of Kwentuhang Random. Pag-usapan natin, no? Paano ba tayo naging bahagi ng sektor ng kabataan, ng kababaihan? Ano pa din nating magawa ng sakta? Yan. Bago natin butbutin yan, Attorney, mas yun natin kung sino nga ba si Attorney Rene. So, Attorney, you have the floor. Ayan, pasensya na. Hello! Ako si Attorney Rene Co. I am currently the first nominee of Kabataan Party List. Ako rin ang tagapagsalita nito. And siguro 6 na taon ng buhay ko ay bahagi ako ng Kabataan Party List. Ang una, tunay na tatanging boses ng kabataan sa Kongreso. Galing akong Malabon. Tawag na capital of the Philippines. Pero sa bahagi ko kahit parang 5 beses nang binaha yung bahay namin. Patuloy na resilient, hindi lang tayo nandito yung mga ibang mga mamamayang Pilipino, pero also demanding change. Kaya rin naman ako nandito, kaya nandito ang ibang kabataan dahil may nakikita tayong dapat magbago sa sistema. And sa akin, no, parang mas ganun ako simula sa pagtingin na dapat may gagawin tayong pagbabago. Dito na ba ako magkukwento ng life story ko, Gab? Char. Ayan, sige. Siguro, Attorney, before ka naging parte ng Kabataan Party List, ano nga bang usual na buhay ng isang Reneco? Before, no, I think ako ay normal student na nagko-commute sa anong lupalop ng Malabon. And I think this is a common experience sa karamihan ng mga estudyante ng public schools, public science high schools, and even ng state universities and colleges. So ako, naging estudyante ako ng Manila Science High School. From Monumento to United Nations, inaaraw-araw ko yung ELRT. Danas ko din, no, yung kahirap ang mag-commute. 1 hour yung commute, tapos yung sasalubong sa akin sa loob ng Manila Science ay 7 a.m. to 7 p.m. na class. Grabe talaga. And doon sa loob ng Manila Science ay na-cultivate ko yung pagmamahal sa student journalism. So nagsimula siya nung grade 5 ako sa features writing ay naibato ako sa National Schools Press Conference to represent NCR and ang theme ay climate change. And ever since then, napamahal ako ng agham, napamahal ako sa pagsusulat, dinala ko to hanggang maging associate editor ako ng The Nucleus. This is the English student publication of my high school. And siguro matatawag mo akong, yung GC na nerd na student. Ang concern ay syempre paano mag-excel sa school. Yun yung kind of ini-imbibe sa amin yung motto sa amin, sustaining the tradition of excellence. And dahil doon, ay ang focus ko ay yun. Pero gusto ko pa rin bitbitin kahit papaano yung pagmamahal ko sa advokasya sa kalikasan and even sa interest ko sa science and history. So, nagkaroon siya ng space noong tumuntong na akong college, no? Araw-araw na commute from Malabon to Quezon City. Grabe talaga, Gab, yung commute, sobrang hirap. 'Di ba? Sa Quezon City minsan hirap na pumunta from point A to point B kasi walang diretsong jeep, 'di ba? Pero in UP parang I think every day 3 or 4 yung sasakyan ko just to get from my house to UP Diliman. Bitbit ko pa rin yung attitude na yun, pero bitbit ko pa rin yung pagmamahal sa pagsusulat. And politically, socially conscious environment ng UP ay nakahanap siya ng espasyo para umusbong ng mas malawak. Pol-sci yung degree ko sa UP Diliman, no? But minentain ko yung student publication. So ako ay naging editor-in-chief ng SINAG. Ito ay isang labor of love ng mga estudyante na binuhay ulit ito dahil namatay ito for 5 years before. Pero through
my position and yung continuous coverage ng students' issues, nakita ko na, grabe pala talaga ang sitwasyon ng mga estudyante. If we siguro take note, 2014 ako pumasok ng UP. Umalis ako ng undergrad 2018. For a significant amount of time, ay undergrad ako under the Duterte regime. So, naranasan namin yung pagbalik niya ng rule of law, pagbusabos niya sa mga kwento ng mga biktima, and ang welfare ng mamamayang Pilipino. Ito yung kind of nag-encourage sa akin, no, na maging mas critical yung student campus publication coverage namin and papuntang College of Law. So, law entrance examination ako, nakapasa, and nag-proceed ako sa UP College of Law. So, Yes. ito, Sige po. attorney, nung time na papasok ka na ng college, UP lang ba yung in-applyan mo or meron ka pa bang ibang schools na in-applyan? And also, kung hindi Pol-Sci ang kinuha mo sa UP, ano yung possible courses na posible na tinake mo during your years na ikaw ay papasok na ng college? Syempre, pagka galing kang Manila Science, may expectation na, sige, mag-UP ka. Pero, tinake ko yung entrance examinations ng 4 na colleges. So, UP, Ateneo, La Salle, UST. So, pinasa ko silang lahat. And actually, since ako nung, nung third year ako, parang I think top 8 ako ng batch. Pag top 1 to 10 ka, parang merong extra attention sa'yo. So, sa open houses ng Ateneo, sa iba't ibang schools, ay kayo yung priority. So, sa University of Asia and the Pacific, sa UANP dyan sa Ortigas, inibitahan din kami. Nag-offer siya ng full scholarship, no? And din, I think allowance. Similarly din sa Ateneo. Pero, ginusto ko talaga mag-UP. Parang nakikita ko yung pagkabagay ng sarili ko sa environment niya. Gusto kong maging bahagi ng student body na involved and hands-on sa paano tinitignan ang lipunan, paano din magsulat ng may ganong critical lens. So, kaya ako talaga nag-UP. So, ito naman, bakit Pol-Sci yung pinili mo nung time na pumasok ka ng college? Oo. Actually, ako, hindi ko naman first choice ang Pol-Sci. Gab, did you take Same. the NKAI? Alam mo, di ba? Ba't tayo nandito? Gab, did you take the NKAI? Naalala mo ba yun? Oo. Actually, may kopya ako nung result ko ng NCAI. I think nandito siya sa aking paniwagang. Ay, buti ka pa. Kasi ako, hinahanap ko siya. Sa akin, for me, instrumental part of personality ko siya, pero nawala ko yung papel. So, okay. So, tinake ko yung NCAI. Or I mean, lahat kayo kasi required na mag-take ng NCAI eh. I'm not sure kung hanggang ngayon required pa rin siya. Alam ko kasi required na, pero hindi na siya Ito, as attorney big yung ito yung kopya ko. Oh my God. Ano yung recommended job mo? Sa NCAI may recommended Ang, professions for you to enter in. ang nakalagay dito sa aking NCAI, yung first preference na lumabas dito is C1, C3, and C4. Ang C1 ay Marketing Officer. Ay, wow. C3 is Budget Officer. Wow! Pera. C4 is Financial Analyst. Yung second preference ko naman na lumabas dito, D7, D8, at D11. So, ang nakalagay dito ay preschool teacher, teacher aide, at saka registrar. Parang ibig Tapos, sabihin, ang galing mo sa detalye, Gab. tapos, third preference ko is E2, E9, and E10. Yun yung lumabas dito. E2, E9, at E10. Flight attendant, marine engineer, kaya messman, or kaya cook. Yan. Pero, Pang Mr. International ka pala. yeah, ewan ko, ba't ganun yung lumabas sa akin? Nakakainis. May tinig ka ba dyan? Di ba parang may tinahak ka na, okay, sige, sabi ni Enkay, eto, susundin mo to. Wala! Wala akong sinunod dito. Pero alam mo, attorney, nung time na high school ako, nasa isip ko na gusto ko mag-join. Hindi ko man piliin na mag-join. Pol-Sci talaga. Pero ang inaano sa akin ng mga relatives ko, take ako ng Pol-Sci. Mag-take daw ako ng law. Pumasok daw ako sa law school. But I told them, take forward sa kanilang lahat na wala akong plano pumasok sa law school. I have only plans to take Pol-Sci, maybe to enter government service, sabi kaya ay magturo. Yun lang. Wala akong ibang plano after ko mag-take ng Pol-Sci sa college. So, ayun. Journalism, kaya na lang din ako napasok sa media. It's because, ayun din, naging alas ko yung
experience ko sa student publication ng time na part ako ng The Catalyst sa PUP. Yeah, oo. Nakuha ko na Dapat lang nga ata siya. nagkasabay tayo kahit papaano eh, no? Yun nga eh. Pero hindi tayo nagkita. So, never tayo nagkaroon ng chance na magkita sa coverage. Kung Oo. saan Kasi man kami yun. noon medyo pausbong pa lang kami na pub nung time na yun dahil nga galing kami sa state of inactivity talaga. Ni-revive Mm. namin. Mm-mm. Pero At, ako, yung okay. NCAI results ko, sinapuso ko siya, char. Nung time na yon, interested ako both sa history and science. So, gusto kong maging ano talaga, forensics kasi nabasa ko yung smaller and smaller circles. Tapos yung bida doon, forensic anthropologist. So para siyang marriage of social sciences na dapat may kaalaman ka sa parang anthropology, ganyan, and the hard sciences. Yun. So gusto kong mag-molecular biology and biotechnology. Tapos yung NCAI results ko, guess mo yung number one? Ano. Lawyer. Okay, so Yun talaga hindi yun. siya yun yung gusto ko. Pero number two ko, forensic analyst. Kasi ako, OMG, tadhana. So, ibig sabihin, dapat maging forensic anthropologist talaga ako. Pero nung nag-apply ako sa UP, yung first choice ko is yun nga, molecular biology and biotechnology. Tapos yung pangalawa, pol sci, sige, kasi sabi ni Ed kay, pwede akong mag-law. Tapos hindi ako nakapasa sa molecular biology and biotechnology. Okay, so tinry ko, pero hindi nag-work out. So, nag-stick na lang ako sa pol sci. And then eventually, parang makikita ko naman yung purpose ko or at least yung gusto kong gawin with a pol sci degree. Gusto kong mag-policy. As in, ang height of my dreams ay gusto kong maging chief of staff ng some politician. Ganyan. Tapos, through my legislation, ay gusto kong mas masagot yung pasanin ng mga sektor. So, hindi ko talaga in-imagine yung magpupunta sa posisyon na to. Pero, gusto ko with my law degree and ba't ako nag-aral ng batas kasi gusto kong gumawa ng batas. Ah. Hindi ko na alam ano sasabihin ko. Pero eto, attorney, during that time na naging part ka ng SINAG, ano yung mga pressing issues during that time na ikaw ay editor-in-chief ng student Parang alam mo, publication within UP system as well as in a national scale? So what are those? interesting question yan. Kasi as in recently, parang nababalikan ko kahit papaano. Kasi nung 2017, nung sinag-EIC ako, nagkaroon ako ng konting convergence with outgoing student regent Raul Manuel na ngayon ay incumbent representative ng Kabataan Party List. And nung time na yon, ang incumbent Kabataan Party List rep ay si Sara Elago. As in, may mga pictures kami in mobilizations na magkakasama kami tatlo. Ganyan. Pero nung time na yon, ano pa lang ako? Sinag-EIC. And yung issues na mainit nung time na yon, one, yung pagiging state ng education as not free. At nung year na yon ay naging libre ang tuition. So, yung Kabataan Party List long held that education is a right, no? And therefore, hindi dapat nakaakibat ng price tag. And dahil doon, kinampanya niya yung pagtanggal ng tuition and other school fees across the Philippines, no? So, nag-lead into, nagkaroon ng lunduan yung struggle noong may mga bills ng pinapasa na seeking to remove tuition, no? To remove tuition collection sa SUCs. Tapos noong 2017, ito yung napanalo. As in, parang I think ang development, 1 month into my EIC ship, ay nagkaroon ng ganong development na ipapapasa na ang RA 10931 or yung Universal Access to Tertiary Education Law. And yung si Duterte ay lumalala yung kanyang implementation ng War on Drugs. And yung parang siguro, ano yan, the straw that broke the camel's back for a lot of students ay nilibing niya si Marcos sa libingan ng bayani. Naalala mo ba yung day na yon? Naalala mo yung announcement? Ay, oo naman, naalala natin yon. At syempre, hindi dapat makalimutan ng Tama. sambayanan kung ano yung naging kasaysayan din before pa netong naging desisyon ng dating Pangulo na ilibing si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So, ayun. Tama. Never again, never forget. Tapos as in, nung time na yun, pataas yung awareness ng mga estudyante tungkol sa nangyayari kasi medyo kakahalal lang ni Duterte. So, sobrang surprise ng mga tao nang secretively and without public knowledge ay nilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayani. Naalala ko nung time na yun, as in, biglaan na lang talagang dumami yung galit ng estudyante bumukos sa harap ng AS Steps Palma Hall, at least sa bahagi ng UP, no? Tapos sa Ateneo ay lumabas din sila ng gate ng Katipunan. Nagkaroon ng convergence of students doon ng UP and Ateneo and
Also, of course, sa Manila, may mga local actions na ginawa sa UP Manila, sa PUP, no? Sa iba't ibang universities in TAC. So, yun yung mga may init na issues during our time. Some other local issues include yung GE reform, na ngayon, no, kaya nagkakaroon ng threat na bawasan muli yung number of units sa UP system naman, hindi lang sa UP Diliman. Ang threat nito ay mag-chip away talaga doon sa holistic development na dapat nakukuha ng kabataan. So tayo, we should be receiving, multifaceted education. We're not supposed to just specialize into a particular field na kukuha tayo ng trabaho, tapos okay, go na. Graduate ka na. Prepared ka na for life. Pero hindi, di ba? Ang daming hindi natuturo sa college na hindi tayo na-prepare sa buhay. Yung critical thinking skills ay nakukuha talaga yan sa Hume's, di ba? Sa Hume's subjects, sa GEs. Hindi dapat siya bawasan. So, yun yung mga may init na issues during our time. And ngayon, no, parang nagre-resurface kasi yung free education in different SUCs ay may threat na tanggalin or may hinahanapan ng butas para makapag-collect ng tuition. Sa GE reform nga, ay sa UP system naman gustong i-implement yung pagbabawas ng GE units, and yung, of course, si Duterte na nakulong na siya sa ICC. Yung init ng laban during nung sinag-EIC ako, nakita na yung roots. Ito naman, attorney. Ito na, nung malapit ka nang matapos do sa iyong undergrad journey, ano na yung mga naiisip mo during that time? After mo ba mag-college, ay naisip mo ba magtrabaho ka agad o kaya ay pumasok ka agad sa law school, kagaya ng ginagawa ng kanihan? And nung time na plano ka na pumasok sa law school, meron pa bang ibang law schools na tinarget mo ring applyan o nagstay ka lang sa UP? Nung pag-graduate na ako, medyo hindi ako actually sure sa law. Kasi, yun nga, gusto ko naman maggawa ng batas, means to an end, yung isang law degree. Mas madali kang ma-hire ng mga offices, ng mga congressmen, ng senators, and malalaman mo yung pasikot-sikot ng paggawa ng batas. Pero kung gusto mong mag-specialize in a particular area of interest, yung time na yon interested ako in transportation. So, gusto kong mag-try School of Urban and Regional Planning, like, ko, ano yung requirements niyan? Gusto kong mag-apply. Interested na ako sa human rights. So, parang inisip ko, what if mag-work ako sa Commission on Human Rights for a few years, ganyan. Pero tinik ko pa rin yung lae. Para, since andyan naman yung opportunity, ito rin naman kind of yung original path ko, pero gusto ko pa rin i-explore, what if i-supplement ko muna yung kaalaman ko with actual experience, no? Or even more specialized education. Pero nakapasa, wow, nagulat ako din doon. Parang, kasi hindi ko rin naman in-expect na mangyayari. So, nag-go ako. Though, syempre, nag-take din ako ng ibang law school entrance examinations. Tinik ko yung sa BEDA. Nakapasa din ako doon. Pero hindi ko tinik yung sa LaSalle and Ateneo kasi ang mahal niya. Hindi siya option. Hindi option yung 200,000 per semester. Alam ko may nakapin sa Twitter account mo sa X na ito, ang title niya is How I Met the Filipino by Riding Inside a Jeepney. Ito ba yung thesis nung ikaw ay nagkolehiyo? At ano yung nilalaman netong thesis mo na ito? Ay, hindi yun yung thesis ko, pero ang thesis ko related din sa jeepney drivers. So, yung nakapin, isa siyang paper or speech na dineliver ko sa Com3 class ko. Siguro for people who aren't aware, Com3 is a general communications class, Introduction to Effective Communication. Tinuturuan ka kung paano magsulat ng maayos, mag-deliver ng speeches ng maayos. Phased out na siya sa amin sa UP Diliman. Iba na yung tawag sa kanya. Pero for our purposes, ang ending requirement ay meron kang i-deliver na presentation sa particular interest mo. Nung time na yon, interested ako sa, ethnography, ganyan, dahil anthro yung parang interest ko noon. Parang frustrated anthro student ako. And mga jeep. So, kasi nung time na yon, 4 na taon na akong araw-araw nag-jeep galing Monumento Station hanggang Pamalabon. During that time ay mahilig akong manood ng mga tao. Mahilig akong mag-observe ng ano nangyayari sa kapiligiran. And nakita ko na parang microcosm of culture yung jeep. And naging mahalaga sa akin yung paano patuloy na nag-ooperate ang mga jeep. Dahil kung wala yun, hindi ko mapupuntahan yung bahay ko, yung school ko. And marami pang mga tao yung hindi magagawa. Maraming estudyante, maraming magagawa, maraming pamilya, no?
So, dun ko sinenter yung speech ko. But yung thesis ko, essentially yung sa amin 199, sa pol sci kasi sa amin, hindi mo i-defend yung thesis mo hanggang proposal stage lang siya. It is yung measuring social capital of jeepney drivers, no? And measuring yung political participation and civic engagement nila batay sa social capital nila. So, nalaman ko na the more organized a jeepney driver is, kasi bahagi siya ng cooperative or bahagi siya ng federation, ganyan, nagiging mas politically engaged sila. And they are more likely to fight for their rights, no? So, yun yung kind of in-apply ko din. Kaya ako naging very passionate sa transportation, passionate sa rights ng mga jeepney drivers, and bakit staunch advocate ako na yung jeepney phase out ay dapat ibasura. Basically, ang modernization scheme na ginagawa natin para sa mga jeepney drivers, hindi dapat iniiwan ang jeepney drivers or ang operators or ang commuters. We should put in place first their interest and not the interest of whatever foreign corporation kung saan kukunin yung parts yung buong jeep, no, na hindi naman up to the standards ng bansa natin. So, mas naging mapamahal ako sa jeep. Hanggang ngayon ay patuloy natin pinaglalaban ang mga karapatan ng mga jeepney drivers, transport sector, commuters, and sila din naman yung reason. Inattribute ko yun sa isang speech, sa isang mobilization against jeepney phase out. Kung walang jeepney drivers, hindi ako makakarating kung asan ako. Hindi makakarating tayo kung asan tayo. 'Di ba? Imagine kung sobrang crippled ng transport sector natin, paano tayo makakagalaw? So, sana patuloy din na mas dumami yung laban, na mas mainit pa rin yung laban for our transport sector. Ngayon muna tayo on the serious part ng kwentuhan natin ngayon. Kakaiga. Ano yung usual na hobby na pinagkakaabalhan mo outside of being a BS org person? Okay, sige. Ano ako? Nakakaya pala sabihin on air. Ano ako? Parang what you'd expect na kabataan na babad sa internet, na maging mga hilig. Yan. So tayo, no? Actually ako, 1997 ako pinanganak. So yun yung first year ng Gen Z. So parang medyo nasa cusp tayo, 1997, 1998, ganyan. So naabutan natin yung era ng cable TV, tapos naabutan din natin yung era na napakadaming content online na pwedeng mapanood. So mapapanood mo dyan Naruto, Pokemon, ganyan. Gateway ko yun to anime. So basically, naging mahilig ako sa anime. Naging mahilig din ako sa K-pop dahil, naalala mo yung mix? Oo Nagmi-mix ka ba naman. before? Diba? Ano, alam mo, Ernie, noong time ko kasi, siguro mga elementary, hindi masyadong ano sa amin ng cable TV. Siguro Mm. lately na lang, noong time na college na ako, parang doon na ako nakakapanood dati ng mix kasi, yun nga, meron. Napanood dati sa TV Plus. Oo. Ayan, doon ako nakakapanood ng mga music videos ng mga paborito kong artista, ng mga paborito kong banda. Ayun, yun yung mga, even yung mga bago ng mga artists, doon ko rin napapanood. Pero yung, actually, I'm yung just napanood saying, kong yung nag-grab ng attention, I think hindi lang ako, maraming mga kabataan, especially mga kababaihan dyan, sila, yung Super Junior. So, maraming mga, yung Sorry Sorry, araw-araw mo napapanood, or every weekend, ganyan. Tapos mm, pipili ka, parang itong guy na to yung gusto ko. Ang bias ko po doon, si Yesung. Kung kilala niyo siya. Pero gateway yeah. ko din yung to K-pop. So, naging favorite ko yung Big Bang. Currently, ang favorite ko ngayon, 17. Yan. So, as Mm. gateway din siya to, ngayon, P-pop, no? P-pop is a burgeoning industry. Yan. Yes. Oo. So, yun yung mga interest ko noon. Binis! Pero, oo, tama. Really, oo. As a Bloom. Ganyan. So, Ito na. sana mapag-guess mo yung Bloom. Ay, yung Beanie. Char. Ayan. Ano yan? Nag-ring Isa up. sa mga dream episodes natin na gusto mangyari. Anyway, Tama, ito tama. na. Ipin natin yan. Ito na, nung pumasok ka na ng law school, how is it? Kumusta yung journey mo sa law school? Ganong kahirap na mag-aral bilang isang law student sa UP College of Law? Well, ako, syempre may kahirapan siya kasi araw-araw ka bang sasalang sa resit, araw-araw kang dapat may baong alam na cases, na interpretation of provisions, etc. Pero hindi siya naging sobrang mahirap sa akin for two reasons. Okay, una, maaasahan yung blockmates ko. So, yun ang key tip po for lahat ng gustong mag-law school. Yung block nyo dapat solid kayo. Ibig sabihin, lahat kayo ay nagtutulungan para handa kayo for resit, no?
and hindi nagsasarili. And pangalawa, kinontinue ko yung involvement in essentially socio-political causes. So ako, naging chair ako ng Kabataan Party List UP Diliman chapter, and through there, I constantly involved sa iba't ibang advocacies, students' rights, right to education, pagpopularize sa kanila, pagtulong sa national office na ma-vet no, yung iba't ibang resolutions, yung ipapasang speeches, etc. May time nung pandemic, naalala ko, naulol ako ng konti kasi hirap gawin, hirap ma-feel mo yung block solidarity. Hirap din gumalaw para sa social political causes mo or advocacies kasi lahat kayo nasa online. So, kaharap ko lang laptop mo. So, medyo na crazy ako noon. Pero, kaya naman, during my law school, tinake ko yung opportunity na maging student regent ng University of the Philippines para hindi ako maging crazy. But also, naging honor yung maselect and matignan na possible na pwedeng mag-represent ng student sector ng UP. Butbutin natin kung paano ka mag-start na maging parte ng Kabataan Party List sa UP Diliman. So, ano ba yung composition ng mga estudyante, ng mga members ng KPL during that time na sumali ka? Kasi yung conversations natin before, bago natin gawin tong episode na to, kalakhan sa mga membro ng KPL sa UP ay mga law students. So, kasi to, gusto ko i-compare to na with other chapters sa mga SUCs. Usually, mga undergrad yung mayorya. Pero, nung napagkwentuhan natin to, it was the majority of the members are law students. Paano ito nangyari? Okay. Kasi prior to me being a law student, ay may kakalala na ako sa UP College of Law na nag-handle na UP Diliman chapter. And siya, galing siyang Ateneo undergrad siya. Tapos, nung nag-UP College of Law siya, ay nagustuhang ma-represent yung mga karapatan ng mga estudyante, maging bahagi ng mas malawak na kilusan para sa kapakanan, karapatan ng mamamayang Pilipino. And gusto niyang makasama sa laban yung mga surroundings niya, nasa law school siya. So, sa law school, parang umusbong yung unang chapter ng KPL-UP Diliman. Dahil ang plan is, no, law students can help frame bills, resolutions, with the proper amount of legal research. Pero, nandun pa rin yung puso, no, sa mismong paano i-advance yung karapatan to the greatest extent possible. So, sa amin, anong pumasok ako, yun yung nag-welcome sa akin na mag-join kasi ako, nandiyan yung NUPL of course, di ba, yung National Union of People's Lawyers. Pero hindi ko pa nakikita yung sarili ko as a litigator. So, gusto kong mag-policy. So, sa Kapadaan Party List UP Diliman ako nag-join. And nag-join din doon yung mga kasama kong law students who felt similarly and doon kami mas dumami. And in fact, parang nagkaroon kami ng members din sa NCPAG. No? Kasi NCPAG, yung goal din is also to enter government, to implement policies in a way na people-centric siya. So, naging appealing din doon sa people who want to serve the people directly no, through government, yung pagpasok sa Kabataan Party List with Diliman. Sa ito na attorney, noong time na ikaw ay student regent, ano yung mga issues din na pinaharap mo under your leadership? Yung pinaka-major na naharap natin is syempre yung COVID-19 lockdown and yung effects nun. Nariyan, yung blended learning or mostly online learning nung time namin, no, na nagpahirap sa mga estudyante, no. Sobrang mentally draining ng 8 to 10 hours, nearly 12 pa kaharap mo yung laptop para yung mga iba't ibang school requirements, yung classes na all conducted online, no, ay maisagawa. Maraming nag-leave of absence, maraming nag-drop out, maraming nagtigil sa pag-aaral dahil doon. So, ito ay kasama ng Kabataan Party List ay pinanawagan natin yung ligtas na balik eskwela. And habang patungo doon, no, some form of academic easing, kung ano man ang forma nito sa iba't ibang mga universities. So, ito rin yung pinanawagan sa loob ng UP. Pero ang mas mainit na issue, no, particularly sa UP, yung tinatawag na unilateral abrogation ng UPDND Accord. So just a briefer no kung what the UPDND Accord is. This is a 1989 agreement between the University of the Philippines and the Department of National Defense na nag-agree sila na kapag may kailangang iserve na warrant or may co-conduct na investigation, dapat may prior notification ito sa mga opisyales ng universidad. Ito ay dahil nire-recognize ng both parties yung history ng DND, ng AFP, ng
military forces na ginagamit yung kanilang dahas para patahimikin ang mga estudyante. Di lang yun, para magdesaparasitos ang mga estudyante. May dugo na dumanak sa loob ng UP because of it. So, given yung gantong context, ay may possibility na yung academic freedom ma-curtail. Yung freedom of expression, freedom of association ng mga students ay ma-inhibit or malimitahan because of the chilling effect of the political and legal persecution na ginagawa sa mga critical na estudyante doon, sa mga aktivista. And noong 2021, without prior consultation, bigla na lang sila nagpahayag sa isang letter na they will be abrogating, ending the agreement. Even though, no, mutually, yung both parties, may ganito silang history na nire-recognize. Ito yung parang concrete step na pinangahawakan ng mga estudyante na hindi na maulit yung pandadahas ng militar sa loob ng UP. And ito rin yung best practice na gusto nating ma-replicate sa ibang schools na may karong gantong agreement or may gantong commitments, tinanggal bigla ng DND. No? So we saw that as an attack on academic freedom and a way, an excuse, no, for military agents to be able to enter the university grounds, conduct intelligence operations, or even, nandyan yung pagbabadya na dumami yung presence nila sa campuses, which is a sign or also a manifestation of the phenomenon of militarization, kung saan ang mga civilian spaces natin na hindi naman dapat naroon ang military presence ay dumadami. No? Yun yung tinututulan natin, yung attacks on academic freedom, yung militarization of campuses, and yung pagpanawagan therefore ng defense of academic freedom, defense of UP, and yung pag-uphold ng UP-DND Accord, protection of academic freedom and how it can be institutionalized, and of course, yung pag-protect and pag-expand, strengthen ng pag-exercise ng mga karapatan at ng kalayaan ng mga sectors, not only ng UP, no, but all members of the education sector. Ito, background lang din doon sa mga nakikinig sa atin. No? Ang UP-DNP Accord ay nilagdaan noong June 30, 1989 sa pagitan ni nooy UP President Jose Abueva at nooy Defense Secretary Fidel Ramos. Yes. Bale, ito yung anak ng Soto Enrile Accord noong 1981 kung saan ang signatories nito ay si Defense Minister Juan Ponce Enrile at ang dating National LFS. Chairperson ng League of Filipino Students na si Sonia Soto na ngayon ay isang media personality sa Yes. Pampanga. Ayan. Tama. Anyway, Oo. Yun yung kanya, rich background no, ng protection and fight for academic freedom. So, ito naman. Punta na tayo sa pagkatapos mong maging student regent. Of course, pag-graduate ka na rin sa UP. And pagkukwentuhan naman natin ngayon, ano ba yung mga naging preparations mo for bar exams? So, ayan. So, naging student regent ako third year, fourth year ko ng law. And then, parang a year after, nakagraduate ako. After graduation, kami yung ang medyo mahirap sa bar exam namin, yung previous year, I think November, yung bar exam. Then, sa amin ginawang September. Ito ay pagbalik doon sa parang dating calendar ng Supreme Court. So meaning, because mas late nag-end yung bar season ng previous year and then mas maaga yung amin, mas shorter yung review time namin. And hindi pa nag-adjust yung graduation schedule namin. So parang I think natapos kami sa lahat ng requirements ng school. So hindi pa kami makapag-all-in sa bar review until June. Parang first, second week ng June. And so meron kaming parang 2.5 months lang to review. Ayun, so syempre, araw-araw kong ramdam yung parang pressure. Kasi hindi kayang madiliin or hindi kaya ding maliitin yung bar review. Marami kang subjects and therefore maraming text yung kailangan mong balikan para ma-ensure mo na marirecall mo siya kung natanong yon. Mas ganon. So, every day, meron akong goal. Parang yung sa akin, gusto ko planado yung study sessions ko. Every day, as in literally each day, may ako, pinlan na dapat tapos ko na yung book na ganito by this page. Or yung topic na to, dapat nakapyawan ko na, ganyan. Hindi ko yun na-meet every day. So, everyday parang minumove ko yung timeline na parang, okay, may 100 pages ako tinatapos, bukas na yan. Or, may 2 lessons akong hindi nasimulan, sige. Or kasi may time, nung second read ko, nag-audio or video lessons. Di ko natapos yung 1 or 2 videos, bukas na yun. Buti naman, ay nakapasa
tayo, no? Pero hindi biro yung preparations. Maganda talaga na may kasama ka, na nag-aaral for bar. May times din ako na mas gusto ko either may kasama, minsan mag-isa, timplahin mo. So, bar tip for everyone out there, have a plan, pero listen to your body. Listen to what you need for a particular review day. Maging maagap din sa pag-ensure na healthy ka. Nagkasakit ako nung bar review, parang I think 2 weeks akong incapacitated, di ako makabasa kasi di ako makafocus. So, pero pangunahin, minsan yung health and yung preparation ng mind and body mo sa endeavor na pupuntahan. Ito na, attorney. Nung time na nag-take ka na ng bar, ano yung mga subjects na masasabi mong nadalian ka at subjects na masasabi mong super hirap na masagot? Oh, okay. Magaling yung remedial law professor ko. Shout out kay Professor Tranquil Salvador. Dahil siya yung ako yung naging bidal ng niya, ng last semester bago siya maging bar examiner, ay na-take in ko talaga yung lessons niya. Basahin natin yung libro niya, sobrang galing niyang remedial law professor. So, doon ako nadalian, kumbaga, nahirapan ako sa commercial law. Ayan, hindi ko talaga, wala akong masyadong amor for commercial law. Ito, medyo kita naman sa background. Though, medyo nagkaroon ako ng corp tax practice kahit pa paano after ko mag-graduate, after ko makapasa ng bar, hindi ko talaga priority yung commercial law. Nairaos naman. I think it's my second highest score sa mga subjects. So, buti pala kaya ko namang makafocus doon. Mukhang may episode akong kailangan balikan. Kasi ito yung natanong ko rin doon sa mga kaibigan ko. Some of them are my friends na na-invite ko for another episode sa previous episode ko about their journey sa law school. Until such time na makapasa sila ng bar exam. I think, remedial law, may criminal law, and then commercial law yung, as far as I remember, yung kukwento nila sa akin. It's criminal law. Grabe law. ang hirap ng criminal law namin. Kasi nagpapa-enumerate ng mga elements, pinapa-identify ano yung crime. Hindi siya gaya sa iba na parang medyo hahanapin mo lang yung may scenario, tapos hahanapin mo lang yung issue doon. Tapos yun yung i-breakdown mo kung bakit ito yung legal na pagtingin dapat, hindi ito, or kung ano man. Doon, no, may bibigay siyang scenario. Ano yan? Siyempre, it could be any or hindi it could be any. Medyo maraming possibilities. It could be murder, it could be homicide, etc. Medyo trickier siya compared to other subjects. So, ayun. Anong time na nag-practice ka ng law? So far, ano din yung mga cases? May mga cases ka ba na-handle during that time na after you pass the bar, meron ka bang mga naging kliyente na may mga pro bono cases ka bang hinandle? And usually, ano yung mga kasong hinahawakan mo during that time? Before ka maging nominee for Kabataan Party List. So, ayun. Siguro alam to na story ng maraming bagong lawyers or even lawyers ngayon, yung mga una mong pro bono cases na take mo sa family galing. Char. So, may ganun akong tinik, no? But after kong pumasa, I wanted to try yung law firm life. Yun din kind of yung binibenta sa'yo pag law student ka. Na kailangan mong law firm. Kasi dito magtuturo ng discipline na kailangan mo to be a solo practitioner or kung saan mo man gustong dalhin yung legal profession mo. To an extent, it's true naman talaga. Kasi when you're a firm, may kasama kang mga kapwa lawyers na may same experiences. Pwede mong paghalawan yun ng aral. That's different compared to solo practitioner ka agad, medyo pipick upin mo talaga lahat by yourself. So, yung training na gagawin collectively or yung group ay ang kailangan. During nung time ko, nag-join ako ng isang firm sa Ortigas and nakahandle ako ng mostly talaga, tax, corporate law matters. That matters yung tawag niya sa kanya pag nasa loob ng firm. Kasi it's not all the time na may case. Baka pwedeng may aayusin ka lang. Pero the reason why pinili ko yung firm na pinili ko is meron kasi siyang focus on environmental law. So, naka-pick up din ako ng ibang environmental law matters. Yun yung mga pinaka-enjoy ko. Nag-take ako ng pro bono cases from time to time. Pero mas beyond my family, mas pinick up ko lang siya nung maging nominee na ako. Nung basically, hindi na ako associate ng firm na yun. So, I could dedicate more time to it. Ito na, mapunta na tayo dun sa part na ikaw ay naging nominee ng Kabataan Party List. Paano yung naging proseso
sa pagpili ng mga magiging nominado ninyo for the upcoming elections ngayong 2020? Yan. So, ito ay actually required for all party lists, no? Even for parties. Dapat mayroong national convention na dinadaos bago, up until a certain period of time, no? September yung deadline sa batas, no? For the coming 2025 elections. September 2024. By which, kailangan mag-select ng bagong executive committee and yung nominees ng party list. So, alinsunod doon ay nagdaos yung Kabataan Party List ng National Council meeting muna. Dito, nakapag-report yung mga regions kung kamusta yung activities nila sa kanilang localities, ano yung mga campaigns na ginawa nila, paano nila ni-resolve yung issues, etc. etc. And after that, no, ay pumasok sa planning kung paano na natin bibit-bitin ang Kabataan Party List for the years to come, for the 20th Congress. Doon din ginawa ang 10-point youth agenda na ating bitbit ngayon as the National Legislative Priority Agenda of Kabataan Party List. And doon din sinelect yung nominees. So, yung selection process, no, it's pretty straightforward. Nagkaroon ng nomination period prior to the National Convention proper. I think 2 weeks before, ay, a month before, sinimulan yung proseso. Tapos pwede silang mag-submit ng mga nominations. Ako, na-nominate ako ng mga several chapters, no? Given nakaikot na ako in my function as Executive Vice President of Kabataan Party List prior to that, nakilala siguro ako ng mga chapters, ng mga region. So, mga ilang naka-nominate sa akin ay ilang chapters from NCR, like Pasay, like Marikina, and regional chapters like Cebu, etc. So, yun yung process na in-undertake for all 10 nominees. Sila ay in-interview, vinet, pinag-usapan ng National Congress. No, National Congress composes of all chapters of the Kabataan Party List. Kami, hindi kami privy sa usapan, nasa labas kami kasi sila yung nagde-decide doon. Pero yun, medyo mahabang time na pinag-usapan nila until they came out with the final list, no, of 10. Which is, rare. Ngayon lang yung COMELEC nag-ask ng 10 nominees. So, kami, syempre, marami kaming mafe-field na leaders, marami kaming magaling na kabataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Though before, ang hinihingi lang usually hanggang 5, you could declare a bit more. Kami, nakadeclare kami na 7 the prior elections. Pero ngayon, 10. No? All 10 of us come from different regions of the Philippines, from different backgrounds, different advocacies, na kami tiwala na kayang i-lead ang Kabataan Party List, i-lead ang youth movement patungo sa pag-unlad na gusto nating kolektibong dalhin, bitbitin ng mga sektor. So, ito na. Bago natin butbutin yung nilalaman ng 10-point youth agenda, ano ba yung mga kasalukuyan pa rin kinakaharap na issues ng mga kabataan? Especially ngayong meron na naman ulit magbabago in terms of the political climate and as well as doon na natin pupuntahan ano ba itong nilalaman itong youth agenda na nais isulong ng Kabataan Party List. Ayan. Forgive me to baka medyo mapahaba ito konti, pero ayan, the 10-point youth agenda, andyan yung pinag-agrihan ng Student Council, Student Publications, SKs, kung ano yung dapat bibitbitin na issue ng kabataan at ano ang resolusyon dito. So, unang-una yung libre, de kalidad at abot kamay na edukasyon. Ito ay dapat ay makamit natin bilang edukasyon, karapatan yan. Hindi dapat nakadepende kung gaano kayaman ng isang pamilya para makuha ito. Ito, as a matter of right, ay all youth should be able to receive, no? And be utilized as a way para makapag-holistically develop ang isa na tao, collectively, no? Kasama ang komunidad at makita niya yung place niya, kumbaga, sa pag-unlad ng bansa. So, syempre, napakadaming instances ng pagmamahal ng edukasyon. Ang tuition, hinahanapan na i-collect yan kahit papaano sa state universities and colleges. Ang other school fees, umaabot na sa 4, 6,000. Even though before, hindi naman ganun yung state ng collection ng other school fees. And sa private universities, every year, nagtataas ng tuition. 2, 3, 4 to 6% even, no? And yung budget sa edukasyon ay mababa pa rin. 3% lang siya ng ating GDP equivalent, no? When the international standard is 6%. Sobrang layo, kalahati lang, di ba? So, yun yung dapat ma-improve sa state ng education natin. Increase of budget, hindi pagtaas ng tuition, hindi pagsingil ng other school fees,
And syempre, yung budget na to ay mailaan para sa kung ano yung kailangan ng education sector. Classroom deficit, yung deficit of the number of schools in localities, pagtatayo ng bagong SUCs, yung pag-program mismo ng curriculum para nakaayon to sa state na of development na dapat nasa sa atin at hindi yung pinataw ng ibang bansa or ng international standards, yun yung dapat susundin natin. So, yun yung una. Jump ako to number 7. Number 7 kasi yung agenda item ay hustisya at pananagutan, justice and accountability. Kasi ano bang pinaka-biggest news, no, Gab, this March? Ang pinakamalaking balita ay naaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang reklamong crimes against humanity dahil do sa kanyang war on drugs nung siya ay Right. naupo bilang Pangulo. Diba? So, para sa atin, partial victory pa lang yan. Dahil yung arrest ay in effect because basically may investigation na nagsimula na ng 2018 because may mga biktima na nag-complain ng 2017. Even though dangerous yun sa kanilang buhay, no, naging matapang sila ginawa ito. But, hindi ito napigilan ng pag-alis ni Duterte sa ICC ng nag-effect ng 2019, no? And ngayon, sinisingil na siya ng kanyang pamamaslang ng mamayang Pilipino. But Marcos has promised not to cooperate with the ICC. Yun yung problema. Because ngayon, yung ebidensya na dapat masumite sa ICC, mai-present, no? So, magiging sariling gaol din ng mga private prosecutors, yung investigation team ng ICC, etc. Hindi makakatulong yung gobyerno natin because Marcos is afraid that the same can apply to him given na yung kanyang record din of human rights violations is mounting in blood. So, kaya kailangan kumilos pa rin ng taong bayan, kumilos ang kabataan na i-ensure na wala ng Marcos, wala ng Duterte, na dadahasin ang mamayang Pilipino because of the war on terror, war on drugs, no, war on dissent, na minamanufacture niya so that he continues his position of power na sinesecure niya. So, ang mga dapat mapanagot. Ang lahat ng dapat mapanagot ay papanagutin. Yan. And ang gagawin natin to do that, no, hindi lang sa pag-ensure that the ICC proceedings continue against Rodrigo Duterte, pero the impeachment trial ni Sara Duterte ay mag-proceed forthwith, no? Forthwith ang sabi ng rules of procedure sa Senate, although right now, nothing is happening. But nonetheless, dapat ang kabataan nakauna, no, sa pwesto ng paniningil ng pananagutan. So yun yung 7. But yung mga skinip ko na yung number 2, nakabubuhay na sahod at trabaho para sa lahat kasi ang minimum wage ay hindi sufficient para pabuhayin ang average family of 5 ng mga Pilipino. So, dapat it's actually 1,200. Dapat din regularize ang mga ating employees. Wala tayong policy of contractualization na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan. And syempre, nire-recognize natin yung karapatan na mag-unionize ng ating mga manggagawa. Diba? Number 3, pambansang soberanya. Dapat yung ating independent foreign policy ay nire-recognize, pinaglalaban, at hindi dapat nakaangkla yung interests natin sa interests ng imperialist countries like the United States, like China. And hindi dapat tayo nadadrag sa gusto nilang inter-imperialist war na i-wage sa West Philippine Sea. Sa girian nila dyan, sa pagsastockpile ng United States ng weapons in exercise yung military bases nila sa Philippines, no, which they don't call it that, they call it balikatan areas, no, kung saan pwede nilang gawin yung mga shared exercises, joint exercises, na from previously before 2024, 4 lang yun, naging 20 last year. Sobrang dami. And yung China, no, patuloy na pagbomba against our Filipino fisherfolk, threatening Filipino fishermen, and even destroying our natural resources in the West Philippine Sea. So dapat pareho yun, tumigil, ipairal natin yung demilitarization at ang kapayapaan. Okay. So, hindi ko na papahabain sa iba. Pwede yung i-check yung Kabataan Party List page for others na, pero yung number 4, genuine agrarian reform and national industrialization. Trigger warning, no? May mga magsasaka na nagpakamatay sa Nueva Ecija. 3 sila, no, in the past week because of hunger, because of pagbababa ng presyo ng palay na hindi na nakabubuhay yung presyo. Dapat matigil na yon. Dapat yung industries din natin nakakatayo. So, ang mga kabataan, hindi pursadong pumunta sa ibang bansa para maghanap ng trabaho. Dapat dito, kasama yung families, kasama yung kanilang friends and support system. Number 5, physical and mental health. Dapat may pondo sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mamayang Pilipino, hindi gaya ngayon. And pagtuon specifically sa mental health resources na
in dire need ang kabataan na ngayon undergoing a mental health crisis. Number 6, basic social services, no? Dapat aksesable at dapat hindi mahal and even libre yung mga iba't ibang serbisyong panlipunan gaya ng tubig, kuryente, transportasyon, pabahay, etc. Number 7, yun nga, hustisya at pananagutan. Number 8, no, just and lasting peace, or rather peace and end of tyranny, na tayo gusto nating magsimula na muli ang peace talks, magkaroon ng pagtigil ng armed conflict, and syempre banaig ang kapayapaan dahil ina-address na ang roots, no, ng kahirapan. And number 9, climate action, pagtigil ng destructive mining practices, destructive quarrying, yung flood control projects ay dapat butbutin at gawing totoo, no, hindi yung pag-clear out lang ng kanal, no, at syempre maging true sa commitments ng Paris Agreement na i-phase out ang fossil fuel use, no. And of course, lastly, number 10, pagsugpo sa diskriminasyon batay sa kasarian by finally yung SOGI bill ay ma-legislate na into law. Protections are provided against victims of sexual abuse, of which many dyan ay kababaihan. Mabigyan sila ng support system necessary para ipagpatuloy yung kanilang paghilom despite yung abuso na face nila, etc. Dami pa yan. Pwede pa rin pag-usapan na different time. Siguro background na lang din before tayo matapos. So, ito nga ba ang Kabataan Party List? Ano ang Kabataan Party List? Ang Kabataan Party List has stayed in Congress for 18 years. It is the only sole and genuine youth representation in Congress, made up of youth. Ang mga kinakatawan niya na nasa Kongreso ay miyembro talaga ng kabataan. At ang sinusulong niyang batas, polisiya, ay para sa kabataan. And therefore, yung pinakapaunang kampanya na sinusulong sa loob ng Kongreso ay ang karapatan sa edukasyon, pero sinusulong din ito sa labas. Meron tayong chapters across the Philippines, not only waging this campaign, no, the national campaign in their localities, pero sila ay hands-on din sa mga kampanya para yung kapakanan ng kabataan nila ay hindi pabayaan at hindi isantabi. So we work with, and yung chapters ay composed of members of student councils, publications, SK, concerned youth, community organizers, etc., na kung anumang issue sa lokal ay kinakampanyang i-resolve at kinoconnect na tayo up sa mas malalaking national campaigns of Kabataan Party List. So, ito, ang Kabataan Party List ay hindi lang training ground of leaders, no, pero composed ito ng youth leaders na mapangahas, na matapang, na nauuna sa line of fire. Even though ang threat sa kanila, no, ay suspension, even expulsion, or even yung iba't ibang red tagging na hinaharap nila sa komunidad for standing up sa karapatan natin. And the free exercise of this para ipagpanawagan ano yung mali, ano yung dapat i-improve sa system natin, at ano ang alternatibong pinapresent natin. Kasi at the end of the day, ang gusto nating mangyari, itakwil ang bulok na politika ngayon at itayo natin ang alternatibong politika ng pag-asa at pakikibaka. At mangyayari yun kung ang kabataan, kasamang iba't ibang sektor, magkaisa. No? At yun ang ini-endeavor ng Kabataan Party List. Nilalapit yung ibang sektor sa kabataan. Yung mga kabataan ay pinapakita sa kanila kung ano ang kalawakan ng laban at in-encourage, no, na sumali tayong lahat. And with that, thank you, Attorney, for your time na makasama kita for this episode of Kwentuhang Random. And hopefully, masundan pa ito ng meron pa tayong iba pang mapagkwentuhan. Maraming salamat, Attorney, for your time. Maraming salamat, Gab, sa uulitin. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,